Pagdating ni Ashton sa basement, ay sumalubong sa kanya sa Sinon na may hawak na baseball bat. Mabuti naman at dumating ka na. Parating ng mga tauhan ni Axos kasama sila. Magsisimula pa lang ako pero nag-enjoy na sa loob. Sabi nito, where is she? Tanong niya. Nasa dulo, kasama si Angel. Sagot ni Sinon, kumunot ang noon ni Ashton. Akala niya'y nasa ospital din ito ngayon kasama sila Axos. Pagdating niya sa pinakadulong kwarto ay nadatnan niya ang kakambal na nakaupo sa couch at nanilisik ang mga mata na nakatingin kay KitKat. Nakatali ang dalawang kamay ni KitKat pataas. Sa bugang buhok nito at putok ang labit duguan na mukha. Ayon kay Sinon ay may nag-e-enjoy na dito. Mukhang ang kakambal niyang tinutukoy nito. Tumayo si Angel at galit na dinuro si KitKat. Ashton, hindi ko mapapatawad ang ginawa niya kay Ligayat sa pamangkin ko. Please, let me kill her now. Nanilisik sa galit ang mga mata na sabi ni Angel. Nanlaki ang mata ni KitKat sa takot. Parang awa niyo na, maawa kayo. Malakas na tumawa si Angel na para bang may nakakatawa sa mga sinabi ng babae. Naghilakbot sa takot si KitKat sa takot na kumuha ng baseball bat si Angel at kumapit sa kanya. Maawa? Naawa ka ba nang ipadukot mong sister-in-law ko at subukang patayin sila ng pamangkin ko? Hindi dapat kinakaawaan ng katulad mo, KitKat. Napadaing ito sa sakit ng hampasin nito sa binti ni Angel. Itong nararapat sa'yo. Parang awa mo na, tama na. Pagmamakaawa nito, ngunit hindi ito pinakinggan ni Angel. Tumingin si Hershey kay Ashton at nagmamakaawa. Umaasa na lalambot ang puso ng binata. Ashton, kahit papano may pinagsamahan tayo. Minahal mo naman ako noon. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko ng mga ginawa ko. Nangangako ako sa'yo na magpapakalayo-layo na ako sa inyo. Akala ni KitKat kahit papaano ay lalambot si Ashton sa mga pangakot sinabi niya. Ngunit nagkamali siya. Lumapit ito sa kanya at sinakal siya. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nitong nagdulot ng labis na takot sa kanya. Hindi ako hibang para pakawalan ng tao na pwedeng manakit muli sa mag-ina ko. You will regret everything that you did, bitch. Kayo ng pamilya mo. Ang sekretary ni Ashton na nakipagsabwatan para nakawin ng contract. Si Jolene at ang kuya ni KitKat at ang mga tauhan na inupahan nito na buhay pa ay pumasok mula sa pinto dalang mga tauhan ni Axos. Nakadarating lang. Nalaki ang mga mata ni KitKat na makitang kanyang kapatid. Kuya! Kat, tulungan mo kami. Nangako ka sa akin na hindi kami madadamay dito. Kat, tulong! Umiiyak na hingi ng tulong ni Jolene. Napahiyaw ito na sa bunutan ni Angel sa buhok. So, kasabwat ka palang babae ka. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon ay magsasama na kayo ni KitKat. Simula ngayon ay mabubuhay kayo para maging punching bag naming magpipinsan dito sa loob ng basement na to. Nahintatakutan sina Jolene at KitKat sa kanilang narinig. Sila ay gagawing, hindi. Ang sunod na maririnig sa silid ay malalakas na hiyaw ni Jolene sa sakit. Maging ang kapatid ni KitKat ay binubugbog na ngayon ni Sinon at sumisigaw sa sakit na natatamo. Nang magsawa kay Jolene, lumapit si Angel kay KitKat. Sang malakas na umulang kumawala sa labi ni KitKat ng suntukin to ni Angel sa sikmura. Hindi sapat ang lahat ng ito para pauwiin ang galit at pag-alala na binigay niyo sa amin. Dahil sa inyo ay muntik nang makunan si Sandar at Ligaya. Mga peste kayo! Sumandal si Ashton sa pader na nandoon at pinanood kung paano bugbugin ni Angel ang dalawang babae. Na magsawang kanyang kapatid ay tumingin to sa kanya. Aalis na ako. Babalik na muna ako sa ospital. Ikaw nang bahala sa babaeng yan. Paalam ng kapatid niya bago umalis. Duguan ang hustong mukha nila ng KitKat at Jolene. Nakalugmok naman sa sahig ang kapatid nito. Habang ang mga tauhang kinuha ni KitKat ay nanginginig sa takot, alam na nila kung anong kanilang sasapitin sa kamay nila Ashton. Maawa ka. Ipakulong mo na lang kami. Umiiyak na pakiusap ni KitKat. Nilapitan to ni Ashton at nginisihan. Dream on which, simula sa araw na to, ito nang magiging kulungan mo at ng kapatid mo. Pagsisisihan mo habang buhay na pinasayad mong marumi mong kamay sa babaeng mahal ko. Tumingin si Ashton sa isang tauhan niya at suminyas. Nanlaki ang mata ni KitKat na lumapit ang tauhan ni Ashton sa kanya, dalang isang malaking pliers. Lumapit to sa kanya, tinawakan ng kanyang kamay. Huwag! Maawa ka, Ashton! Huwag! Ang sunod na maririnig sa silid ay malakas na iyak ni KitKat habang nagmamakaawa. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay puting kisame ng silid na kinaroroonan niya. Nauuhaw siya. Nanuno yung kanyang lalamunan. Ashton,
Paus niyang tawag sa nobyo, umiiyak na hinawakan niyang kanyang tiyan. Ashton, ang baby natin. Shh, babe, it's fine. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang anak natin. Sabi ni Ashton habang hawak ang isa niyang kamay. Naluha siya sa sinabi nito. Nang yakapin siya nito ay sinubsob niyang mukha sa dibdib nito. Babe, akala ko hindi ka na darating. Akala ko mapapahamak kami ni baby ng panahon na. Hilahin siya ng likit-kat, inapuno na ng takot ang dibdib niya. Inisip niya na hindi na ito darating para iligtas sila. Umagulhol siya nang maalalang maraming dugo sa pagitan ng mga hita niya. Akala ko mawawala ng baby natin, babe. Sobra ako natakot. Akala ko mapapahamak siya. Niyakap ni Ashton ang mahigpit si Ligaya. Daman niyang takot at ang panginginig nito. I'm sorry, babe. Kung nahuli ako, kasalanan ko kaya napahamak kayo ng anak natin. Naging mabagal ako. Umiiyak na tumingalato sa kanya. Wala kang kasalanan, babe. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang bahala ay dumating ka na para iligtas kami ng anak natin. Dahil sa'yo kaya hindi kami tuluyang napahamak. Naalala niya kung gaano kagalit si Ashton ng sandaling yon. Galit na galit to kay KitKat para ratong handang patayin ng babae. Nag-alala ng gusto si Ashton sa kanya at sa kanilang anak. Naiyak na naman siya. Nakonsensya siya dahil pinagdudahan niya ito sandali ng panahon na yon. Naniwala siya sa mga kasanungalingan ng babaeng yon. At inisip pa na hindi siya mahal nito. Sorry, babe. Sorry kasi pinagdudahan kita. Kumunot ang noon ni Ashton. Sorry kasi akala ko hindi ako mahalaga sa'yo. Sorry sa mga iniisip ko. Parang bata na wika pa niya. Pangako simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa iba. Wala na ako ibang paniniwalaan kung hindi ikaw lang. Madamdamin niyang pangako. Naalala niyang kontratang pinakita sa kanya ni KitKat. Sigurado siya na peki yon at gawa-gawa lang ng babaeng yon. Bumitaw si Ashton ng yakap sa kanya. Tumayo ito't may kinuha sa mesang nandoon. Napawang ang labi niya na makitang katulad to ng kontrata na ibinigay sa kanya ni KitKat. Hindi. Agad na nangilid ang kanyang luha. Parang bata siya na umiyak habang nanginginig ang kanyang kamay na hawak to. Mukhang tama si KitKat. Balak nang tapusin ni Ashton ang kontrata nilang dalawa. Humawak siya sa kanyang tiyan at lumuluhang tumingin dito. Paano ang baby natin? Ayaw mo na ba sa amin? Please, sabihin mong hindi. Isipin pa lang niya na maghihiwalay sila ni Ashton ay parang mamamatay na siya. Mahal na mahal niya ito at hindi niya na kaya na mawalay dito. Lalo na ngayon na may munti ng buhay na unti-unting nabubuo sa kanyang sinapupunan. Ligaya, humawak si Ashton sa balikat niya. Hindi naging maganda ang simula nating dalawa. I used to lie to my parents. You used me for my money. It's time to end this useless contract, Ligaya. Useless contract? Pero doon tayo nagkakilala. Kinagat niyang labi at yumuko. Hindi ba siya niligtas ni Ashton dahil mahalaga siya? Mahalaga sila? Kung ganon, ay para saan ang lahat ng iyon? Humawak siya sa kanyang tiyan. Nagpabunti siya para may panghawakan siya at hindi iwan ni Ashton. Hindi siya papayag na matapos sila dito. Tumingala siya at matapang itong tinignan. Pero nawalan tapang niya na makitang gwapo at malamlam itong tingin sa kanya. Nakakatunaw ng pusong makita ito na parang naluluha. Hindi niya kaya na makita itong parang nagmamakaawa. Yumuko siya at binasa ang laman ng bagong kontrata. Kumunot ang noon niya nang mabasa ang unang kondisyong naroon. Parang tubig na dumaloy ang luha niya sa pisngi. Umiiyak na tumingin siya dito. Ashton, ano to? Nagiwas to ng tingin at lumunok ng laway bago sumagot. Itong mga bago kong kondisyon. Tumikimit at parang nahiyang nag-iwas ng tingin. Una, pakakasalan mo ko at bibigyan ng maraming anak. Pangalawa, hindi ka aalis sa tabi ko at pangatlo, aalagaan mo ko at mamahalin hanggang sa pagtanda nating dalawa. Kinuha nitong kamay niya at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Sa kontratang ito ay wala kang kawala sa akin, Ligaya. Kaya mo bang pumirma dito kahit nang kapalit nito ay habang buhay na makakasama ako? Awang ang kanyang labing nakatingin kay Ashton. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito sa kanya. Hanggang sa hindi na niya namalayan na humahagulhol siya habang umiiyak, habang mahinang hinahampas ito sa dibdib. Shh, babe, calm down please. Bawal sa iyong ma-stress. Baka kasama kay baby. Niyakap siya nito at malambing na hinilikan sa noo. Hindi siya stress. Ang totoo ay napakasaya niya. Akala niya matatapos ng lahat sa kanila ni Ashton at tuluyan na silang maghihiwalay na dalawa. Ngunit mali na naman siya. Sa kontratang ito ay pinatunay ni Ashton na talagang mahalaga sila ng kanyang anak, na mahal siya nito. Pumikit siya ng pahirin ni Ashton ng kanyang mga luha. Tell me, are you afraid to sign this contract? Umiyak pa rin na umiling siya. Hindi, babe.
Kahit ilang contract pa yan ay handa akong pirmahan, makasama lang kita. Lumamlam ang mga mata nito nang marinig ang sinabi niya. Ako din, Ligaya. Handa akong gumawa ng maraming kontrata, makasama lang kita. Pinataka nito ng halik ang kanyang labi, kaya pumikit siya. Bumaba ang halik nito sa tungki ng kanyang ilong hanggang sa kanyang labi. Mainit, dahan-dahan at banayad ang halik nito. Ramdam niyang pagmamahal. I love you, Ashton. Mahal ka namin ni baby. Aniya sabay hawak sa pisngi nito at halik sa labi nito. Natawa pa siya dahil natulala ito at parang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Dude, are you okay? Tanong ni Sander sa kanya. Kumunot ang noo nito nang hindi siya sumagot. Ashton, may problema ba? Ha? Wala. Sagot niya sabay talikod sa kanyang pinsan. Nagkatingin na sila January, Sander, at Axe. Lumapit si Sinon na kadarating lang at umakbay sa kanya. Ashton, napansin namin na noong nakaraan ka pa wala sa sarili. Sigurado ka ba na wala kang problema? Huwag mo sabihin na gusto mong umatras sa kasal niyo ni Ligaya bukas. What? Of course not. Bakit naman ako atras sa kasal naming dalawa? Kayong matagal din ako naghintay na ikasal kami. Inalis ni Ashton ang kamay ni Sinon sa kanyang balikat at tumingin sa labas ng bintana kung saang hotel naroon sila. Kung ganon, anong problema? Nag-aalala na sila Tito Luis sa'yo. Iniisip tuloy nila na baka napipilitan ka lang napakasalan si Ligaya. Dahil sa bata, komento naman ni Axus, bumuga si Ashton ng hangin at seryosong tumingin sa mga to. Nahihiyaman, hindi na siya nakapagpigil. Tumikim na muna siya. Actually, hindi ito dahil ayaw kong pakasalan si Ligaya. Noong nasa ospital kasi kami, she confessed and she said she loved me. Napasabunot siya buhok. I stand and couldn't talk back. Saka namimiss ko na siya. Gusto ko na siyang makita. Nakakahiya pero pagdating kay Ligaya ay nawawalang kanyang hiya. Simula nang lumabas si Ligaya sa ospital ay hindi na sila nakita ng nobya. Tinangay ito ng kanyang ina at ng kanyang mga tita. Buntis daw si Ligaya at malakas sa mga malas. Kaya nagdesisyon ng mga itong itago ang nobya niya hanggang sa araw ng kanilang kasal. Daig pa nitong kinidnap ng mga kamag-anak nga lang niya. Hindi lamang yon, niliyam pa sa kanya ng mga ito kung saan dinala si Ligaya. Lumapit si Hero sa kanya't nakangising tinapik siya sa balikat. I know where are they, Ashton. We can help you and we can bring you there. Basta wag ka lang magpapahuli. Ayaw namin mabungangaan ni Tita Camila. Knowing her, baka mabutas ang eardrums namin. Sa lakas ng bunganga niya, wika pa nito na ikinatawa ni Ashton at nila Sander. Thanks, Hero. Ligaya, hindi pa masyadong halatang tiyan mo. Mas maganda kung itong susuotin mo sa honeymoon yun ng anak ko. Sabi ni Tita Emma sabay taas ng kulay dilaw na two-piece bikini. Pero hindi nagpatalo si Tita Camila. Kumuha to ng tibak bikini two-piece at inabot sa kanya. Mas maganda kung tibak ang susuotin mo, Ligaya. Kahit hindi ka na maghubad, ililihis mo lang to, shoot na. Natampal ni Tita Clara ang noo. Akala niya hindi to magsasalita pero ganun din pala ito. Nag-abot ito sa kanya ng kulay pulang tong. Ganito na lang suotin mo, iha. Ganitong sinuot ko ng honeymoon namin ni Tito Jason mo. Buong gabi na sumakat ang ulo niya dahil sa tatlong matanda. Kaya tawa naman ng tawa si Sandara, Angel at Princess. Pasensya ka na sa kanila ha, ganyan talaga sila. Kahit nung ikinasal si Axos at si Sandara, nagtalo-talo pa sila. Ganito ang way nila para i-welcome ang bagong parte ng pamilya. Masasanay ka rin sa kanila, sabi ni Angel. Naalala ko pa noong honeymoon namin ni Axos. Sinundan nila kami sa Paris para i-check kung sinuot ko bang mga pinadala nila. Sinasabi ko sa iyo, Ligaya, maraming weird na kayang gawin sila tita. Lalo na si Mommy. Tumatawang kwento ni Sandara. Tumingin siya sa mga ginang na hanggang ngayon ay nagtatalo pa sa sala. Hindi niya mapigilan na mapangiti. Ang totoo ay masaya ako nakasama sila tita. Ni minsan hindi ko naramdaman na minaliit nila ako. Kahit hindi nila sabihin, ay naramdaman kong pagtanggap nila sa akin bilang miyembro ng pamilya. Natawa siya nang maalala nung inamin niya na pera lang ni Ashton ang habol niya. Imbis palayuin siya kay Ashton ay pinagtulakan pa siya ng mga ito sa binata. At kahit minsan hindi rin pinaramdam sa kanila ng kuya niya na pabigat sila. Masaya ako dahil magpapabilang ako sa mabuting pamilya na kagaya niyo. Masaya ako at nagpapasalamat dahil tinanggap niyo kami ng kuya ko. Suminghot si Sandara. Umiiyak na pala ito habang karga ang baby nila ni Axus. Nanganak na kasi ito. Si Angel naman ay namumula ng mga mata. Anong nangyayari dito? Bakit naiiyakan dito at hindi kami kasali? Nakataas ang kilay na tanong ni Tita Camila. Nang tumingin ito sa kanya ay nagtalak ito. Ligaya, iha, bakit ka umiiyak?
Hindi ka pwedeng umiyak dahil baka namaga ang mata mo. Ikakasal ka na bukas kaya dapat ikaw ang pinakamagandang bride sa mundo. Naku, huwag kang gagaya dito kay Ate Emma na iyak bago ikasal. Ayan tuloy na magang mata niya na ikasal sila. Pagkatapos ng dinner at pagsapit ng alas 8 ay pinaakyat na sila ni Sandara para makapagpahinga. Maaga kasi ang kasal nila ni Ashton bukas. At si Sandara naman ay kapanganganak lang. Pagdating sa kwarto niya ay kumunot ang kanyang noo. May nakita kasi siyang bulaklak sa ibabaw ng kama niya. Balak sana niyang baliwalain ito pero biglang sumulpot si Princess sa gilid ng kama niya. Tita Ligaya, hindi mo po ba pupuntahan si Tito Ashton? Napabangon siyang bigla. Ha? Nanditong tito mo? Opo tita, nasa garden po siya. Bigyan niya nga po itong rose para daw po sa magandang future misis niya. Nakabungis-ngis na sagot pa nito sa kanya. Shh, lang daw po tita at baka daw po malaman nila lola na nandito siya. Bilin pa nito. Halos 1 linggo din silang hindi nagkita kaya excited na pumunta siya sa garden para makita ito. Napasimangot siya nang makita na si Hero naroon. Natawa naman ito nang makitang nakasimangot siya. Bakit parang nalugi ka Ligaya? Dati naman masaya ka kapag nakikita ako. Lalo siyang napasimangot. Dati yun no, nung hindi pa niya alam na mahal na pala niyang kapatid nito. Ano nga palang ginagawa mo dito? Saka nasaan ang kapatid mo? Nagtaka siya nang umusotong tumatawa sa bandang gilid ng garden. Ngayon lang niya napansin na may nakatayo dito at mahinang bumubulong. Tumikim pa si Ashton. Babe, I miss you. Dapat natural lang. Tumikim ito ulit. Babe, I really miss you. That's why I'm here. Fuck, dapat mas natural. Paulit-ulit na nagpa-practice si Ashton sa gilid at hindi napansin ang paglapit niya dito. Pinigilan niyang matawa na makita na ilang beses pa itong nagsasalita na mag-isa. Dahil masyado itong nakakonsentrate sa ginagawa hindi siya nito napansin. Nanigas ang katawan nito nang yakapin niya ito mula sa likuran. I miss you too, babe. Namin ni baby. Nasubukan nitong gumalaw ay hinigpitan niya ang yakap dito. Walang araw at gabing hindi kita iniisip. Iniisip ko kung sinong nagluto ng pagkain mo. Kung kumain ka na ba at nagpapahinga ka ba? Hindi ako mapalagay kasi wala ka sa tabi ko. Hindi na kasi ako sanay na hindi kita kasama. Walang halong kasinungaling ang sabi niya. Naalala niyang bili ng mommy nito. Bigla siyang kinabahan. Siguradong na magagalit ng mga ito kapag nalamang nagkita sila ni Ashton bago ang kasal. Babe, bakit ka nga pala nandito? Mabuti pa, umalis ka na kapag nalaman nila Tita Camila na nandito ka. Ay tsak na magagalit sila. Napasinghap siya nang biglang hawakan nito ang kanyang mukha at sakupin ang labi niya. I miss you, Ligaya. I really did. Tumingin ang malamlam na mga mata nito sa kanya na puno ng pagmamahal. Hindi ako makakain at nakatulog ng maayos dahil wala ka. Nag-aalala ko na baka ganun ka din. Hinawakan itong kanyang kamay at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ayaw kong ikasal tayo nang hindi ko nasasabi to sa'yo, Ligaya. Kumabog ng hustong kanyang dibdib. Mahal na mahal kita, Ligaya. Hindi kita pakakasalan dahil mahalaga ka lang. Dahil lang sa buntis ka. Papakasalan kita at itatali sa akin dahil mahal kita. Nanlabong kanyang mga mata sa nagbabadya niyang mga luha. Sa wakas, narinig niya mula sa labi ni Ashton ang mga salitang gusto niyang marinig. Noon nakala ko gusto lang kitang ingatan. Dahil sa kasunduan natin. Pero nung makita ko na napapaligiran ka ng ibang lalaki sa bar, nagpupuyos ang dibdib ko sa selos. Gusto kong dukutin ang mga mata nila ng gabing iyon. Pero after that, naging denial pa rin ako. Inisip ko na mawawala din yun. But fuck, hindi nawala yun. Lalo yung tumindi na makita kong may kasama kang iba. Hindi kita kayang mapunta sa iba, Ligaya. Gusto ko na sa akin ka lang. Sa'yo lang ako, Ashton. Sa'yo lang. Piping usal niya habang lumuluha. Noong sabihin mo sa akin na mahal mo ko, hindi ako nakapagsalita sa sobrang saya. Hindi mo lang alam pero matagal ko nang hinihintay na sabihin mo sa akin na mahal mo ko. Hinawakan itong pisngi niya at hinaplos habang nakatingin ito ng mataman sa kanyang mga mata. Patawad ko ngayon ko lang sinabi, babe. Pangako simula ngayon ay walang sawa kung sasabihin sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal. Lumuluha na yumakap siya dito at sumubsob sa dibdib nito. Hindi siya makapagsalita sa sobrang saya niya. Ako din, babe. Ako din. Hindi ako magsasawa na sabihin sa'yo na mahal kita. Hindi ako magsasawa hanggang sa tumanda tayong dalawa. Sa araw ng kanilang kasal, sinabi ni Ashton sa harapan ng lahat na mahal siya nito. Sinigaw pa nga nito kaya hiyang-hiya siya. Subalit nang ibabaw ang kanyang kilig. Lumipas na ang 10 taon na kasal silang dalawa. At katulad ng sinabi nito, hindi ito nagbabago.
Happy 10th year anniversary, babe. Sabi nito sabay yakap mula sa kanyang likuran. Humarap siya sa asawa at nakangiting sumagot dito. I love you more, babe. Mommy, Daddy, kanina pa naghihintay sila Lola sa yate. Mamaya na pong lambingan. Paalala ni Gino, ang kanilang panganay na anak. 3 buwan pagkatapos nilang ikasal ni Ashton ay namatay ang kuya niya. Hindi niya ito matanggap noong una at halos mamatay siya sa sakit. Nagalit pa siya noon kay Ashton dahil naglihim to sa kanya. Pero hindi tumalis sa tabi niya at hindi siya iniwan. Inunawa siya nito hanggang sa matanggap niya na wala na talaga ang kapatid niya. Tumingin siya sa kanilang panganay na anak, kamukhang kamukha to ni Ashton pero napakalambing nito at mabait na bata. Katulad ng kuya niya. Tumingin siya kay Ashton. Babe, sigurado ka ba na hindi na natin susundan si Athena? Tukoy niya sa kanilang pangalawang anak. Hindi na, baka mahirapan ka na namang manganak. Aanhin ko maraming anak kung mawawala ka naman sa akin. Itong palaging sinasabi ni Ashton sa tuwing sinasabi niya ito. Nalagay kasi sa bingit ng kamatayan ng buhay niya nang manganak siya sa kanilang pangalawang anak. Humalik si Ashton sa labi niya. Gino, Athena, and you are enough for me, babe. Bumawi ka na lang sa akin pagdating sa ibang bagay. Sabi nito sabay kindat. Tumatawa na gumanti siya ng halik sa asawa. Ikaw talaga, babe. Hindi ka pa rin nagbabago. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ligaya at Ashton. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.